Sa probinsya ng Bulacan ay mayroong isang abandonadong rice mill na matagal nang inabandona. Dekada 90 pa nung inabandona ang rice mill. Malakas kumita ito noong una, ngunit sa masamang palad, pinasok ng mga magnanakaw ang bahay ng may-ari. Sila ay pinagnakawan at pagkatapos ay pinaslang. Dahil sa trahedyang ito, tuluyan ng isinara ang rice mill hanggang sa ito ay tuluyan ng naabandona. Gabi na nung in-explore ko ang loob ng rice mill. Ito, abandonadong rice mill. Kasama natin si Anya. Pagpasok ko sa loob, agad na tumambad sa akin ang bakante at maalikabok na espasyo kung saan dating nakatayo ang gilingan ng bigas. Hello. Ito yung lagayan ng makina. May patay na kalapati. Sa butas na to, dito binubuhos ang sako-sakong mga palay para umakyat sa makina at magiling. May multo ba rito? Maraming pupo ng Habang naglalakad ako, meron akong nakitang isang parte ng makina. Ito ay ang salaan ng bigas. Ito yung gilingan nyo. Gilingan ng bigas. Ayan. Dito sinasala yung dito kinikiskis ang mga palay para matanggal ang mga balat nito. Ayan, ito yung abandon. Ayun, may pintuan. May nakita akong butas sa gilid ng pader, kaya agad ko itong nilapitan at silipin kung anong mayroon dito. At pagsilip ko, tapo. Ito ang nakita ko. Sinubukan kong puntahan ang pinakadulo nito. Pero habang naglalakad ako, di ko akalain nakakapitan ako ng matinding kilabot. Tumatay ang balibo ko rito. Tao po. Meron daw nakatagong kwarto rito. Pagdating ko sa dulo, tumambad sa akin ang isang nakasarang lumang gate. Halatang napakatagal na nitong hindi nabuksan dahil hinarang na ito ng mga ligaw na puno na tumubo sa mismong harapan nito. Ang lamig dito. May nakatira bang multo rito? So ako, kinilibutan ako rito. Hindi na ako nagtagal pa rito
dahil sa sobrang kilabot. Mataas ang bagay-libo ko. Mataas ang bagay-libo ko. Sayang yung gilingan ng bigas na to. Ano pa to eh? Panon pa to na. Nakikita niyo ba ang malawak na espasyo na to? Dito sinasalansan ang daan-daang sakong palay at imbakan ng mga bagong giling na bigas. Doon, malakas talaga yung kalabot doon sa may may pintuan. Muli akong pumasok sa loob ng butas at bumalik sa pinakadulo. Tahimik dito. Lakas ng kilabot doon, no? Try na natin balikan ulit. Kaso lang wala akong dalang EMF eh. Ang mga nakatira talaga rito. Ito yung pinakasulok ng tabi-tabi po. Meron pang hollow block dito. Tabi-tabi po. Sarado na yung gate. Sa pagkakataong ito, hindi na kilabot ang naramdaman ko. Ang lamig dito. Kundi isang kakaibang lamig ang naramdaman ko. At hindi na rin ako tumagal sa lugar na to. At lumabas na ako. Paraan niya. Lalabas na tayo rito sa bodega. Uy.
Delikado dun, baka hindi natin alam kung anong meron dun. Baka bigla tayong mawala dun eh. Isang bagay ang natutunan ko sa pagpasok sa abandonadong rice mill na ito. May mga bagay na dapat hindi natin muling ginagalaw. Mula sa makina hanggang sa madilim na daanan. Nung muli ako pumasok sa butas para balikan ang dulo, may mabigat na enerhiya ang nagmamasid. Doon ko nakumpirma na hindi ako nag-iisa. At sa harap ng lumang gate na hinaharangan ng mga ligaw na puno, hindi nakilabot ang naramdaman ko, kundi isang napakalamig na ihip ng hangin na parang may bumubulong sa aking likuran. Isang lamig na pumapasok hanggang sa aking mga buto. At sa puntong yun, alam ko kailangan ko nang lumabas sa lugar na yun. Dito na magtatapos ang aking simpleng exploration na binalot ng matinding kaba at kilabot. Isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Sana ay nagustuhan niyo ang pagsama sa akin sa gabing ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na paghahanap at paglulugad sa mga misteryo at kababalaghan. Hanggang sa muli.